So good day live streamers and welcome to our day 35 ng ating Plan 40. So 'di ba? Grabe yung Lord, no? Grabe yung kabutihan ng Lord sa bawat isa. And yun nga, so 5 days na lang at matatapos na tayo sa ating Plan 40 at nawa na sabay-sabay tayong i-receive yung pagpapala na magmumula sa ating Lord. And sabay-sabay din natin i-claim yung mga prayers natin sa family natin, sa friends, and sa relatives natin. So, before po tayo mag-start, let us pray po muna. Yes, oh God, maraming salamat Panginoon sa araw na to na muli mo kaming binigyan ng panibagong araw, Lord. As we dive into your truth today, help us to stand firm and remain unshakable in our belief. Lord, ikaw nga po yung magalis ng mga distractions at ipil mo kami ng wisdom and understanding. And we surrender this time to you, Lord. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Yun, pag-uusapan po natin ngayon is yung ating pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano pala natin is hindi siya nakasalalay sa simbahan na pinupuntahan natin, hindi sa preacher na pinapakinggan natin. Ang ating palang pagiging Kristiyano ay hindi nakabase sa kantang kinakanta natin o sa scripture na kino-quote natin. Dahil ang pagiging Kristiyano ay nakaangkla doon sa unshakable belief na meron tayo sa puso natin that Jesus came, He died, and He rose again from the grave. Ang ibig sabihin po ng unshakable belief is kahit anong mangyari, kahit anong sabihin ng ibang tao, hindi ka magdududa sa Diyos na meron ka. At kapag meron ka nitong unshakable belief na ito, na Jesus came, He died, and rose from the grave, ang sabi sa scripture, when you confess with your mouth that Jesus is Lord, and we believe with all of our hearts that God raised Him from the dead, you will be saved. So, there's a guarantee doon sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon na si Jesus. So, ngayon po, pag-usapan natin yung 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Sabi dito, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So, this verse teaches us that our faith should be firm and unshakable no matter what we go through. So, unang-una po, dapat talaga is mag-stand firm tayo doon sa faith na meron tayo. Do not be shaken by trials. Kasi po ang pagiging Kristiyano hindi naman laging masaya lang. Expect na natin na life brings challenges, financial struggles, sickness, disappointments. But God calls us to stand firm in faith. So, siguro lahat naman tayo dito is kilala na si Daniel, 'di ba? Yung tinapon sa lions den. So, hindi kasi Daniel kasi is hindi siya nag-doubt sa Lord. Instead, mas nag-stood talaga siya doon sa faith niya na hindi iaalaw ng Lord na mapahamak siya. So, as a result, God shut the mouths of the lions and saved him. Second is, let nothing move you. So, stay committed to God's plan. Many people lose faith when they face difficulties, pero ang gusto ng Lord para sa atin is to remain unshakable, hindi natitinag na faith na meron tayo. So, ayun, share ko lang din yung, naalala ko kasi may shinare si Venice nun sa may Plan 40, yung 3 Hebrew men, na nirefuse nila yung pinag-uutos ng hari na sumamba sa idols, kahit na alam naman nila na ipapatapon sila sa apoy. Sabi pa nila, 'di ba? Our God is able to save us, but even if He does not, we will not bow. So, dito pa lang is grabe na yung pinapakita nilang tiwala sa Panginoon. So, ang nangyari, dahil nga nirefuse nga nila yon at mas nag-stand sila dun sa faith na meron sila, God protected them and they came out unharmed. So, sabi pa, faith means trusting God even when we don't know the outcome. Dapat mag-stand talaga tayo dun sa faith na meron tayo. Magkaroon tayo ng unshakable faith kasi pagka nagtiwala tayo sa Lord, hindi ka niya naman talaga ipapahamak. And third one is, your labor in the Lord is not in vain. So, God rewards faithfulness. Serving God and trusting Him is never wasted. Even when we don't
see result immediately, God is working behind the scene. So, ayun, naalala ko lang din yung kantang Waymaker dito kasi 'di ba may part doon na eto. Let's sing this together. Even when I don't see it. Come on, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Ayun din, example ko lang din si Joseph, di ba, si Joseph is binetray siya ng mga kapatid niya, inaccuse siya at kinulong pa. Pero he remained faithful to God. So, in the end, God promoted him to be second in command for Egypt. Pero paano nga ba talaga natin, o paano ba talaga tayo magkakaroon ng unshakable belief? Unang-una po is dapat trust God plans. Even in trials, He is in control. Kahit yung parang ano na yung nangyayari, dapat yung tiwala natin sa Lord is hindi natitinag. I-surrender na natin lahat sa Lord. Hindi niya naman tayo pababayaan. Wala namang Kristiyano na nag-surrender sa Lord na na pinabayaan niya. Second po is refuse to be moved by problems. Keep believing no matter what. Kahit ano yung mga trials na pinagdadaanan natin, wag nating hahayaan na masira yung tiwala natin o magkaroon tayo ng unshakable belief dahil lang sa mga problema. Kasi si Lord hindi niya iaalaw yung problema kung hindi natin kayang malampasan. And lastly po, stay faithful in serving God. Your work for Him will be rewarded. So, yun lang po at nawa may natutunan po ang bawat isa and let's pray na din po. Yes, oh God, muli Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na to, and Lord, help us to stand firm in our faith. Let nothing shakes us and help us to trust in your perfect timing. I know that our faith and obedience to you are never in vain. Strengthen us, O God, so we can remain unshakable. This is our prayer in Jesus' name. Amen.